Ang asawa ko at ang tinuring kong kapatid ay mga halimaw. Habang naghihingalo ako sa ilalim ng rumaragasang baha, sila'y masayang nagyakapan sa pampang. Hayaan mo na siyang malunod. Walang awang utos ng asawa kong si Rico. Ngunit hindi alam ng mga traidor ang impyernong ginawa nila ang mismong nagpanday sa aking pagbangon. Babalik ako mula sa putik upang bawiin ang lahat. Handang-handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Huwag mo na siyang intindihin. Matagal na akong walang pakialam sa babaeng yon, Clara. Ikaw lang ang buhay ko at itong mga ari-ariang ipinangalan natin sa iyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Nakatayo si Elena sa labas ng bahagyang nakabukas na pintuan ng opisina ni Rico. Kanina bago siya pumasok sa pinakaloob na silid, napadaan siya sa mesa ng kanyang pinsan na si Clara at nakita ang isang pamilyar na asul na folder. Ito ay ang mga titulo ng natitirang lupa ng kanyang mga yumaong magulang. Kinuha niya ito nang may pagtataka kung bakit nakahanda ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. At ngayon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng pasilyo, magkakasabay na pinapasan ng kanyang mga nanginginig na kamay ang asul na folder at isang lalagyan ng mainit na sabaw na inilaan niya para sa asawa. Ipinagluto niya ito sa kabila ng matinding pagod at pagluha mula sa walang humpay na pang-aalipusta ng kanyang biyenan na si Doña Carmen kaninang umaga patungkol sa kanyang pagiging baog at walang silbi. Sa loob ng bulsa ng kanyang manipis na damit, malapit sa kanyang tumitibok na puso, ay nakatago ang isang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang guhit. Ang balitang matagal na nilang pinapangarap, ang patunay na siya ay ganap na babae, ay handa na sana niyang ihandog bilang pinakamagandang regalo sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas. Ngunit ang mga salitang nagmula sa loob ng silid ay naging parang matatalim na patalim na mabagsik na humiwa sa kanyang kaluluwa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Isang nakakapasong kirot ang gumapang mula sa kanyang lalamunan pababa. Sa kanyang dibdib, mahigpit na pinipiga ang kanyang puso hanggang sa halos hindi siya makahinga. Manhid na manhid ang kanyang mga daliri at hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbuka ng kanyang mga palad. Ang lalagyan ng sabaw ay tuluyang bumitiw sa kanyang hawak bumagsak at nagkalat ang mainit na sabaw sa ibabaw ng makintab na marmol. Umuusok ito at unti-unting lumalamig tulad ng pagmamahal na inialay niya sa loob ng maraming taon. Nasilayan niya mula sa siwang ng pinto ang figura ng 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang asawang si Rico, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan at yaman, ay mahigpit na nakayakap kay Clara. Si Clara ang pinsang buo na itinuring niyang sariling kapatid, ang inosenteng batang binihisan niya at pinaaral ng mamatay ang mga magulang nito, ay nakasandal sa dibdib ng lalaki nang may matamis at mapanuyang ganyang ngiti sa mga labi. Bago pa man siya makabawi sa pagkawasak isang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses ang umalingaw-ngaw mula sa telepono na naka-loudspeaker sa ibabaw ng mesa ni Rico. Make sure she signs the transfer of her parents' land before you kick her out, Rico. Sayang din iyon. Ang babaeng iyon ay walang silbi ni hindi makabuo ng bata. Nakakadiri. Tapusin mo na ang papeles para tuluyan na kayong makapagpakasal ni Clara. Isang malademonyong halakhak ang pinigilan ni Clara habang hinahaplos ang pisngi ni Rico. Don't worry, tita. Ako na ang bahalang kumumbinsi kay Elena. She trusts me completely. Uto-uto naman yun eh. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa mga bukas na sugat ni Elena. Ang kanyang isipan ay pilit na ipinoproseso ang karumal-dumal na katotohanan. Ang lahat ng pagtitiis niya sa kalupitan ni Doña Carmen, ang mga gabi ng kanyang lihim na pag-iyak, habang nililinis ang mga kalat sa malaking mansyon, ay may basbas pala ng sarili niyang asawa. Wala silang itinira sa kakanya. Kinuha nila ang kanyang dignidad, ang kanyang yaman, at ngayon, pati ang ilusyon ng kanyang pamilya.
Kusa niyang hinaplos ang telang tumatakip sa kanyang tiyan. Ang bata, ang kanyang anghel na katiting pa lamang na nabubuo sa kanyang sinapupunan ay hindi maaring lumaki sa poder ng mga halimaw na ito. Sa isang kisap mata ang labis na takot at panlulumo ay napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pag-iingat para sa kanyang anak. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagbagsak mula sa kanyang mga mata, hinuhugasan ng kanyang namumutla at nanginginig na mukha. Unti-unti siyang umatras. Sa kanyang panginginig, ang kanyang sapatos ay dumula sa natapong sabaw at ang kanyang siko ay tumama sa isang mabigat na paso sa gilid ng pasilyo na yumanig sa katahimikan ng buong palapag. "Who's there?" Matigas at naghihinalang sigaw ni Rico mula sa loob. Hindi na nag-isip si Elena. Mahigpit niyang niyakap ang asul na folder sa kanyang dibdib, tumalikod, at tumakbo ng buong lakas palabas ng gusali. Sinalubong siya ng malupit na hagupit ng hangin at ulan. Ang gabi ay madilim, walang sinumang bituin na nag-alay ng liwanag. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pantay at nadudulas sa basang semento. Mahigpit niyang yinakap ang kanyang tiyan, gamit ang isang kamay, nag-iisang bumubulong ng pangako. Sa gitna ng unos na poprotektahan niya ang musmos na buhay na ito kahit ano pa ang mangyari. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo sa madilim na kalsada patungo sa masukal na bahagi ng bundok, napansin niya ang dalawang matatalim na ilaw na sumusunggab sa kadiliman mula sa kanyang likuran. Ang liwanag ay parang mga mata ng isang mandaragit na nakatutok sa kanya. Ang sasakyan ni Rico ay mabilis na humahabol. Walang awang binabasag ang kurtina ng malakas na ulan. Alam niyang hindi ito sumusunod upang humingi ng tawad o iligtas siya mula sa lamig. Hinahabol siya nito upang siguraduhing mabawi ang asul na folder, ang huling piraso ng kanyang pagkatao na nais nilang nakawin. Ang liwanag mula sa sasakyan ay patuloy na nilalamon ang kanyang anino habang ang lamig ng bagyo ay walang awang nanunuot sa kanyang mga buto. Makakatakas pa ba siya mula sa mga kamay ng taong minsang pinangakuan niyang mamahalin habang buhay? Ang nakakapasong liwanag mula sa sasakyan ni Rico ay tila mga mata ng demonyong nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng bumubuhos na ulan na rating ni Elena, ang kanyang lumang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay na basang-basa ng ulan habang pilit na inilalagay ang susi upang buhayin ang makina. Nang maramdaman ang paggalaw ng sasakyan, agad siyang lumayo, umaasang matatakasan ang bangungot na sumira sa kanyang buong pagkatao. Ang paghabol ay walang awang naganap sa gitna ng madulas at mapanganib na kalsada paakyat sa kabundukan ng probinsya. Ang ulan ay walang patid na bumubuhos, lumilikha ng makapal na kurtina ng tubig na nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang desperadong pakikipaglaban sa maputik na daan. Sa likuran niya ang mamahaling sasakyan ni Rico ay walang pakundangan. Sa paglapit, pilit siyang inigigit sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang malalim na bangin. Nababalot ng takot ang buong pagkatao ni Elena, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa inosenteng buhay na nasa kanyang sinapupunan. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa manibela, nananalangin na sana ay bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Sa isang mabilis at pilit na pagliko, upang maiwasan ang panunumbong ng sasakyan ni Rico, nawalan ng kontrol ang lumang kotse ni Elena. Ang mga gulong ay tuluyang dumula sa basang semento. Umikot ang kanyang daigdig kasabay ng matinding pagyanig ng kanyang buong katawan nang tuluyang mahulog ang sasakyan mula sa gilid ng bangin pabulusok sa rumaragasang itim na tubig ng ilog. Walang katapusang panginginig ang bumalot sa kanya nang maramdaman niya ang marahas na paghampas ng malamig na tubig na mabilis na pumapasok at lumalamon sa loob ng sasakyan. Pinilit niyang gumalaw kahit pakiramdam niya ay nadurog ang kanyang mga buto. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa kakapusan ng hangin. Basag ang salamin ng bintana sa kanyang tabi
at ang matutulis na gilid nito ay humiwa sa kanyang braso. Hindi niya ininda ang hapdi ng pag-agos ng sarili niyang dugo. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, inilabas niya ang kalahati ng kanyang katawan sa bintana. Pilit na kumakapit sa pinto ng palubog na kotse habang ang marahas na agos ng ilog ay pilit siyang hinihila pababa. Sa itaas ng pampang huminto ang sasakyan ni Rico. Nakita niya sa gitna ng kadiliman ang kanyang asawa na bumaba kasunod si Clara. Sa pagmamadali ng kabit na makita ang trahedya at masigurong hawak na nito ang tagumpay, dumulas ang mga paa ni Clara sa putikan. Nahulog ang babae sa mababaw na bahagi ng ilog malapit sa pampang. "Rico, tulungan mo ako. Buntis ako, Rico, maawa ka sa anak natin." Ang tinig ni Elena ay napupunit at nakikipag-agawan sa hagupit ng bagyo. Nakita niyang nagmamadaling lumusong si Rico sa tubig. Umusbong ang isang munting pag-asa sa kanyang naghihingalong puso. Akala niya sa kabila ng lahat ng panloloko, mangingibabaw pa rin ang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang sariling dugo at laman. Ngunit ang mga braso ni Rico ay hindi dumaan upang sagipin siya. Nilampasan siya nito upang abutin si Clara na nag-iinarte sa lamig ng mababaw na tubig. "Rico, I'm freezing, iyahon mo na ako rito please." Pagrereklamo ni Clara habang mahigpit na nakakapit sa leeg ng lalaki. Nang hilakbot si Elena, ginamit niya ang huling onsa ng kanyang lakas upang iunat ang kanyang nanginginig at duguan na kamay, pilit na inabot at mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit ni Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagmamakaawa, nakatingala sa lalaking minsan niyang sinamba. Tiningnan siya ni Rico. Ang mga mata nito, na dating nagbibigay sa kanya ng init at pag-asa, ay tila naging yelo. Wala itong bahid ng pagsisisi o awa, tanging malamig na pagkasuklam. Hayaan mo na siyang malunod. Ang mariin at walang pusong utos ni Rico kay Clara. Gamit ang sariling mga kamay, dahan-dahan at walang awang inalis ng lalaki ang mga duguan at nanghihinang daliri ni Elena mula sa kanyang damit. Bawat paggalaw ng kamay ni Rico ay isang patalim na pumupunit sa natitirang piraso ng kaluluwa ng kanyang asawa. Tuluyang bumitiw ang kamay ni Elena, kasabay ng malakas na paghila ng agos ang sasakyan, at ang kanyang katawan ay tuluyang hinihigop pababa sa madilim na kailaliman ng ilog. Sa halip na itakip ang mga braso sa kanyang mukha upang sanggain ang hampas ng tubig, kusang bumaluktot ang katawan ni Elena. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang tiyan, pilit na ginagawang panangga ang sariling katawan upang protektahan ang sanggol na hindi pa man nasisilayan ang liwanag, ay tila itinakwil na ng sarili nitong ama. Bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin sa malabong anino ng ulan at gabi, naaninag niya ang isang munti at malabong liwanag mula sa isang lampara. Isang figura ng mangingisda, ang tila nakatayo sa di kalayuan, malapit sa kurbada ng ilog. Hindi niya tiyak kung ito ba ay totoo o isang ilusyon lamang ng kanyang naghihingalong isipan na naghahanap ng kaligtasan. Unti-unting napuno ng tubig ang kanyang mga baga. Ang bawat paghugot ng hininga ay naging isang mabigat na pasanin at punong-puno ng sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tuluyan ng nilamon ng katahimikan at ng matinding lamig ng tubig. Isang malamlam na liwanag mula sa isang lumang lampara ang dahan-dahang humawi sa makapal na dilim ng dalampasigan. Ang bawat hakbang ni Mateo sa basang buhangin ay nagiiwan ng malalim na marka habang ang hangin ay patuloy na humahampas sa kanyang suot na kapote. Akala niya ay isang malaking piraso lamang ng naanod na troso ang nakahandusay sa bukana ng ilog at dagat, ngunit nang ilapit niya ang apoy, isang nanginginig na anino ng tao ang kanyang nasilayan. Doon sa gitna ng putik at mga basura ng bagyo, nakita niya ang isang babaeng tila itinapon ng malupit na tadhana. Ang maputla at duguang kamay ni Elena ay mahigpit pa ring nakakuyom sa kanyang tiyan, isang huling depensa ng isang inang mas piniling mamatay kaysa hayaang masaktan ng kanyang suol. Diyos ko,
Ang tanging naisambit ni Mateo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad niyang binuhat ang malamig at tila walang buhay na katawan ni Elena. Isang mabigat na pasanin ang kanyang naramdaman, hindi dahil sa bigat ng katawan ng babae, kundi dahil sa bigat ng pighating bakas sa mukha nito kahit sa gitna ng kawalan ng malay. Nagising si Elena sa loob ng isang maliit na dampa kung saan ang amoy ng dagat at lumang kahoy ay nanunuot sa kanyang pandama. Ang unang naramdaman niya ay ang magaspang na banig sa kanyang likuran at ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong na yari sa nipa. Agad siyang napabangon ng kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na humahaplos sa kanyang tiyan. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi mapigilan, ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nasaan? Nasaan ang anak ko, ang baby ko? Ang paos at basag na tinig ni Elena ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang lalaking may mabubuting mata ang dahan-dahang lumapit, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Huminahon ka, miss. Ligtas ka na. At ang nasa loob ng tiyan mo, himala, ay kumapit siya ng mahigpit. Buhay ang bata. Nang marinig ang mga salitang iyon, humugot si Elena ng isang malalim na hininga na sinundan ng marahas na paghikbi. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding emosyon, isang halo ng pasasalamat at hindi maipaliwanag na puot. Habang inaalagaan siya ni Mateo at ng mga mangingisda sa sumngeo na yon, sa kabilang dako naman ng lungsod, isang marangyang pagtitipon ang nagaganap. Sa harap ng maraming kamera at mga reporter, nakatayo si Rico sa ilalim ng mga maliliwanag na ilaw ng kislap ng lente. Ang kanyang mukha ay sadyang pinatulo ng mga luha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati habang hawak ang isang panyo. Elena was my everything. She was the light of my life. Ang pagkawala niya sa aksidenteng ito ay isang sugat na hinding-hindi maghihilom sa puso ko. Bilang pagkilala sa kanyang kabutihan, itinatatag ko ang Elena Memorial Foundation upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang pahayag ni Rico na napanood ni Elena sa isang maliit at maingay na telebisyon sa sulok ng dampa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang bawat salita ni Rico ay parang mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang galit ay unting pumalit sa takot, nag-aapoy sa loob ng kanyang dibdib tulad ng isang mitya na handa ng sumabog. Ang mga mangingisda na halos wala ring makain ay nag-ambag-ambag ng kanilang mga huling barya upang ibili siya ng gamot habang ang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay ay ginagamit ang kanyang pangalan upang magmukhang santo sa mata ng publiko. Nilapitan siya ni Mateo, bitbit ang isang karayom at sinulid. Tahimik itong naupo sa tabi niya at sinimulang tahiin ang punit-punit na damit ni Elena. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila sumasagisag sa dahan-dahang pagbubuo muli ng nawasak na buhay ng babae. Napansin ni Mateo ang paninigas ng mga panga ni Elena habang nakatitig sa lumang pahayagan na nakapatong sa mesa kung saan kitang-kita ang malaking larawan ni Rico at Clara na magkasamang nagbibigay ng donasyon. Kinuha ni Elena ang pahayagan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa papel hanggang sa mapunit ito. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng maliliit na marka ng dugo dahil sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang imahe ni Rico na punong-puno ng pagkukunwari, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling gising sa gitna ng panghihina. Hindi pa ako patay, Rico. Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa tubig ng ilog na muntik nang pumatay sa kanya. At sa araw ng pagbabalik ko, tinitiyak kong ikaw naman ang malulunod sa sarili mong mga kasinungalingan. Nabalik lamang ang kanyang huwisyo
Nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Mateo na pumatong sa kanyang nanginginig na braso, tumingin si Elena sa lalaking estranghero na nagligtas sa kanya, isang lalaking walang yaman ngunit puno ng tunay na pagmamalasakit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing katanungan. Hanggang kailan mananatiling lihim ang kanyang paghinga? At sa sandaling lumabas ang katotohanan, handa na ba siyang harapin muli ang mundo na minsan nang pumatay sa kanya? Ang dalampasigan sa gabi ay tila isang malaking salamin ng nagngangalit na kalooban ni Elena. Ang bawat paghampas ng alon sa mga batuhan ay nagpapaalala sa kanya ng marahas na paggiba ng kanyang mga pangarap. Nakatayo siya sa dulo ng isang munting tulay na yari sa kawayan, ang kanyang paningin ay nakatitig sa itim na kailaliman ng tubig. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basyong walang laman, isang aninong naiwan ng bagyo na wala ng patutunguhan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa lamig na nanunuot sa kanyang basang damit. Naisip niya kung hahayaan na lamang niyang lamunin siyang muli ng dagat, baka doon ay matagpuan niya ang katahimikang ipinagkait sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Elena, huwag mong gawin yan. Please, huwag kang sumuko. Ang tinig ni Mateo ay hindi mabilis o puno ng panghuhusga. Ito ay banayad, parang isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Hindi siya lumapit ng mabilis upang hawakan o pigilan si Elena sa pamamagitan ng dahas. Sa halip, marahan siyang naupo sa gilid ng tulay, ilang dipa ang layo sa babae. Sa kanyang tabi, maingat niyang inilapag ang isang pares ng munting sapatos na yari sa hinabing dayami, mga sapatos na gawa ng mga nanay sa baryong yon para sa kanilang mga anak. Ang buhay ay parang dagat, Elena. Minsan maalon, minsan mapanganib, pero palaging may pampang na naghihintay. Dugtong ni Mateo habang nakatingin din sa malayo. Look at those shoes. Small, simple, but they represent a journey that hasn't even begun yet. Huwag mong ipagkait sa bata ang pagkakataong makita ang mundo dahil lang sa kasalanan ng isang lalaki. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Elena. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga kamao ay unti-unting bumuka. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang matinding pagnanais, na matapos na ang lahat, nakaramdam siya ng isang kakaibang sensasyon mula sa kanyang sinapupunan. Isang malakas at mabilis na pintig, isang tila munting suntok mula sa loob na tila sumasagot sa kanyang kawalan ng pag-asa. Tila may kuryenteng gumapang sa kanyang mga ugat. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang unang sipa ng kanyang anak ay naging parang isang mitya na muling nagpasiklab sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Ang kanyang paghikbi ay hindi na mapigilan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panibagong dahilan upang mabuhay. Gumuho ang pader ng kanyang depresyon at napalitan ito ng isang matinding pangako. Patawad, patawad anak ko, bulong ni Elena sa pagitan ng kanyang mga hagulhol. I am so sorry, Mama will stay. I will fight for you. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Mateo at kinuha ang munting sapatos. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib, dinarama ang bawat hibla ng dayami. Tumingin siya kay Mateo, ang mga mata niya ay puno ng mga luhang nagpapakita ng pagsuko sa kanyang dating sarili at pagtanggap sa isang bagong bukas. Pagbalik nila sa dampa, kumuha si Elena ng isang lumang gunting na ginagamit sa paggawa ng lambat. Walang pag-aalinlangan niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na madalas haplusin ni Rico at palaging pinupuri ng kanyang biyenan dahil sa ganda nito. Isang mabilis na paggalaw ng gunting at ang mahabang hibla ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang nahulog sa sahig, parang mga itim na talulot ng isang nalalantang bulaklak. Ang kanyang bawat gupit ay isang simbolo
ng pagpunit sa kanyang pagiging utu-uto at mahina. Elena, are you sure about this? Tanong ni Mateo nang makita ang pagbabago sa hitsura ng babae. Yes, Mateo. Ang Elena na kilala ni Rico at Clara ay patay na. Nalunod na siya sa ilog na iyon. Sagot ni Elena habang tinitingnan ang kanyang sarili sa isang maliit at basag na salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na hindi kailanman nakita noon. Hindi na ako muling luluhod sa kanila. Bubuhayin ko ang anak ko at sisiguraduhin kong bawat sentimo ng ninakaw nila sa akin ay mababayaran nila ng higit pa sa yaman. Tumayo siya nang tuwid ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay muling nagulo nang mapansin niya ang isang piraso ng gusot na papel na nakadikit sa pader ng dampa, isang lumang flyer para sa paparating na halalan. Doon nakatitig sa kanya ang mukha ni Rico, nakangiti ng buong ningning may slogan na nangangako ng katapatan at katarungan para sa bayan. Isang matinding init ng puot ang muling gumising sa kanyang diwa. Ang flyer ay kanyang hinablot at pinunit ng dahan-dahan hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang mukha ng asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng panibagong kaba. Paano siya lalaban kung sa bawat sulok ng bayang ito ang kapangyarihan at pera ni Rico ang nagdidikta ng katotohanan? Sa gitna ng maliliwanag na ilaw ng isang marangyang bulwagan, ang tawanan ay tila musika na nagbibigay ng panibagong lakas sa mga nagwagi. Isang makintab na pulang laso ang nakahanda sa harap ng bagong gusali ng korporasyon ni Rico. Hawak ang isang gintong gunting na katayo si Rico na puno ng pagmamalaki habang si Clara ay nakasandal sa kanyang braso, suot ang isang mamahaling puting bestido. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay ang kwintas na nakapulupot sa leeg ni Clara, ang mga perlas na iniwan ng ina ni Elena bilang tanging alaala ng kanilang pamilya. I look stunning with these pearls, right, Rico? Mas bagay ito sa akin kaysa sa dati niyang may-ari na mukhang katulong palagi. Bulong ni Clara habang hinahaplos ang bawat butil ng perlas nang may mapanuyang ng ngiti. Tumawa si Rico isang tunog na walang bakas ng konsensya. Everything looks better on you, sweetheart. Kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon ikaw na ang reyna ng buhay ko at ng kumpanyang ito. Sa kabilang dako malayo sa karangyaan at mga kislap ng kamera, isang marahas na labanan para sa buhay ang nagaganap sa loob ng munting dampa ni Mateo. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa mga dahon ng nipa habang ang bawat pagkulog ay tila nagpapatindi sa sakit na nararamdaman ni Elena. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga daliri ay baon na baon sa magaspang na kama na yari sa kawayan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay puno ng paghihirap, isang sakripisyo na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Sa labas ng bulwagan, maririnig ang boses ni Doña Carmen na abalang-abala sa pagmamayabang sa kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Finally, my son found a woman who is not just beautiful, but also knows how to carry herself in public. Hindi tulad ng dati, na parang palamuti lang sa bahay, pero wala namang pakinabang. Si Clara ang swerte sa amin. Samamantala sa loob ng dampa, mahigpit na hinahawakan ni Mateo ang kamay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nananatiling matatag para sa babaeng nakikipagbuno sa kamatayan. Kaya mo yan, Elena. Isang huling pag-ire na lang. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang bagong buhay na naghihintay sa inyo. Ang katawan ni Elena ay tila naglalagablab sa init ng sakit, ngunit sa bawat hapdi ang mukha ni Rico at Clara ang nagsisilbing mitya ng kanyang lakas. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng sumuko. Gamit ang huling onsa ng kanyang lakas,
Isang matinding pag-ungol ng paghihirap ang kumawala sa kanyang lalamunan hanggang sa ang katahimikan ng gabi ay tuluyang mabasag ng isang matinis at malakas na tinig. Isang sanggol, isang buhay na nagmula sa gitna ng unos. Nang ilapag ni Mateo ang maliit na bata sa dibdib ni Elena, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pagod at ang lahat ng sugat sa puso ni Elena ay tila nahugasan sa sandaling maramdaman niya ang balat ng kanyang anak sa kanyang sariling balat. Isang mahinang hikbi ng kaligayahan ang kumawala sa kanyang mga luhang, hindi na dahil sa sakit kundi dahil sa isang pag-ibig na walang hanggan. Maya, ang pangalan mo ay Maya, bulong ni Elena habang hinahalikan ang munting noo ng kanyang anak. Sa labas ng silid dahan-dahang lumabas si Mateo. Naupo siya sa ilalim ng munting silong hinahayaang mabasa ng tilamsik ng ulan ang kanyang mukha. Doon sa gitna ng kadiliman, hindi napigilan ng lalaki ang pagtulo ng sarili niyang mga luha. Ang tinig ng sanggol ay tila isang tinik na sumundot sa isang lumang sugat sa kanyang puso, naaalala ang sariling asawa at anak na hindi nabigyan ng pagkakataong masilayan ang liwanag. Ngunit kasabay ng pait ay ang isang matinding pasasalamat na sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang buhay laban sa kamatayan. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan bago lumabas ang isang matandang hilot mula sa loob. Ang muka ay seryoso at puno ng alinlangan. Nilapitan niya si Mateo at si Elena na kasalukuyan ng nagpapahinga. Elena, Mateo, may kailangan kayong malaman tungkol sa bata. Panimula ng matanda ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Maayos ang bata, ngunit may napansin akong hindi normal sa tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang matingnan ng isang espesyalista sa lungsod sa lalong madaling panahon, kung hindi maaaring manganib ang kanyang paglaki. Ang munting liwanag ng kaligayahan sa mga mata ni Elena ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang anak, habang ang katotohanan ng kanilang kahirapan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na pag-asa. Saan siya kukuha ng pera? Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang mundong ginagalawan niya ngayon ay isang tagong baryo na malayo sa sibilisasyon, habang ang taong may kakayahang tumulong sa kanya ay ang mismong taong gustong pumatay sa kanila? 4 na mahahabang taon ang lumipas, bawat araw ay selyado ng pawis at pagtitiis. Ang mga kamay ni Elena, na dati ay malambot at pino, ay naging magaspang na ngayon, puno ng mga kalyo mula sa walang humpay na pagbibitbit ng mabibigat na bakol ng mga tuyong isda at pagbubuhat ng mga sako sa daungan. Sa bawat hapdi ng kanyang balat, sa ilalim ng nakatirik na araw, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang anino ng isang maliit na batang babae na naghihintay sa kanya sa dampa. Si Maya, na 4 na taong gulang na ngayon, ay ang kanyang buhay, ngunit ang bawat ngiti ng bata ay may kaakibat na lihim na takot para kay Elena. Ang munting puso ni Maya ay kailangang sumailalim sa isang operasyon na nangangailangan ng halagang hindi kayang abutin ng isang simpleng manggagawa sa probinsya. Isang hapon sa palengke, habang abala ang lahat sa pangangalakal, ang katahimikan ng paligid ay biglang nabulabog ng mabilis na pagtaas ng itim na usok mula sa isang kumpol ng mga tindahan. Ang dila ng apoy ay mabilis na lumalamon sa mga tuyong kahoy at nipa lumilikha ng matinding init na nagpapalayas sa mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Elena ang isang matandang babae na nakasuot ng marangyang damit, ngunit puno ng takot ang mga mata, nakulong sa gitna ng mga nagbabagsakang kagamitan sa loob ng isang tindahan ng tela. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Elena ang kanyang dalang bakol at tumakbo patungo sa panganib. Ang init ay parang sumasampal sa kanyang mukha at ang usok ay nagpapaluha sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang matandang nasa loob. Gamit ang kanyang kapangyarihan at determinasyon, hinila ni Elena ang isang mabigat na haligi na nakaharang sa daan
at inalalayan ang matanda palabas bago pa man tuluyang gumuho ang buong istruktura. Nang makalayo na sila sa panganib, pareho silang napaupo sa lupa, humihingal at nababalot ng abo. Ang matandang babae na nakilala bilang si Senyora Valderrama ay nakatingin kay Elena nang may hindi maipaliwanag na narsismo at paghanga. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Elena sa kanyang sariling braso ang nagpakita ng isang mahabang bakas ng paso mula sa nagbabagang kahoy, ngunit hindi man lang siya dumaing. Sa dampa ni Mateo, nang hapong yon, maingat na nililinis ng lalaki ang sugat ni Elena. Ang bawat haplos ng basang tela sa pasong balat ni Elena ay puno ng pag-iingat at panginginig ng kamay ni Mateo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabubuhay sa bawat malalim na tingin na ipinupukol ni Mateo sa babaeng tila hindi marunong sumuko. Elena, you have to be careful. You're not just living for yourself anymore. You have Maya. Mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at paghanga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Ngumiti ng bahagya si Elena, isang nangiting puno ng pagod pero may halong tamis. Kailangan kong gawin iyon, Mateo. My daughter needs me to be strong, but thank you for always being here to fix me when I'm broken. Kinabukasan ng katahimikan ng Somngeo ay muling nabulabog sa pagdating ng isang mamahaling sasakyan. Bumaba mula rito si Senyora Valderrama na mas maayos na ang hitsura at may dalang isang panukala na magpapabago sa buhay ni Elena. Nakita ng senyora ang galing ni Elena sa pagharap sa krisis at ang kanyang integridad. Inalok niya si Elena na sumama sa kanya sa lungsod upang maging tagapamahala ng kanyang malaking patahian. I can see the fire in your eyes, Elena. You're not meant to stay here in the mud. Come with me to the city and I will help you with your daughter's medical needs. Bibigyan kita ng trabaho na karapat-dapat sa talino at tapang mo. Ang alok ng senyora, isang matinding pag-aalinlangan ang bumalot kay Elena. Ang lungsod ay nangangahulugan ng pagbabalik sa mundong pilit niyang tinalikuran, ang mundong kinaroroonan ni Rico at Clara. Ngunit nang makita niya si Maya na nahihirapang huminga habang naglalaro sa tabi ng pinto, ang kanyang puso ay tila piniga ng matinding sakit. Habang nag-iisip ang paningin ni Elena, ay napunta sa isang gusot na papel na nilipad ng hangin sa paanan ng sasakyan ng senyora. Ito ay isang bagong flyer, mas makulay at mas malaki kaysa sa dati. Ang mukha ni Rico ay naroon mas maputi at mas maaliwalas, ang ngiti nakasulat ang titulong kandidato para sa pagkaalkalde ng lungsod. Ang bawat salita sa flyer na yon ay parang isang panunuya sa kanyang kahirapan. Kinuha ni Elena ang flyer at tinitigan ito ng matagal. Ang kanyang mga kuko ay muling bumaon sa papel. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho at napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. I will go with you, Senyora, mariing sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay wala ng alinlangan. Pupunta ako sa lungsod. It's time to claim what was stolen from me and my daughter. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng lungkot dahil sa nalalapit nilang paghihiwalay, ngunit naroon din ang suporta na kailanman ay hindi nagmaliw. Ngunit sa likod ng tapang na ipinapakita ni Elena, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Sa sandaling makatapak siya muli sa lungsod, magagawa ba niyang panatilihing malinis ang kanyang mga kamay? O kailangan niyang maging kasing sama ng mga taong sumira sa kanya upang makuha ang hustisya? Ang huling gabi ni Elena sa munting baryo ay binalot ng isang katahimikang tila nagdadalamhati. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Maya. Ang munting dibdib ng bata ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa bawat hirap na paghinga. Sa tabi ng kanilang higaan,
Nakalatag ang gusot na flyer ni Rico na muli niyang tinitigan. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay puno ng pait, habang inaalala ang lahat ng kanyang isinakripisyo para sa lalaking nasa larawan. Ang lalaking ngayon ay nagpapakasasa sa kapangyarihan habang ang kanilang anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tumpok ng mga barya at ilang lukot na papel na piso, ang lahat ng kanyang naipon mula sa 4 na taon ng pagbabalat kayo sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga ito, pilit na pinapatag ang bawat tupi ng pera, simbolo ng bawat patak ng kanyang pawis at dugo. Ito ang kanyang munting sandata, ang simula ng kanyang muling pagtayo mula sa abo. Elena, nakahanda na ang mga gamit mo. Ang tinig ni Mateo ay nanggaling sa pintuan, malambot at puno ng pangunawa. Lumapit ang lalaki at naupo sa tabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa parehong flyer. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, batid ang bigat ng desisyong ginawa ng babae. Don't worry about Maya, Elena. I'll take care of her as if she were my own. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Mahinang sabi ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Elena. Tumitig si Elena kay Mateo, ang mga mata niya ay nagpasalamat sa paraang hindi kayang ipahayag ng mga salita. Thank you, Mateo. You're the only reason why I can live with a peace of mind. Gagawin ko ito para sa operasyon ni Maya at para na rin sa hustisyang matagal nang nakabaon sa putik. Habang ang katahimikan ay bumabalot sa dampa, ang ingay naman ng lungsod ay tila isang nagngangalit na hayop. Sa loob ng isang marangyang mansyon na pinalilibutan ng matatayog na pader, isang baso ng kristal ang marahas na binitawan sa ibabaw ng mesa, lumilikha ng tunog na nagpapatalon sa kaba ng mga katulong. Rico, it's been 4 years. 4 years na tayong magkasama, pero kailan mo ba ako balak pakasalan ng formal? I'm tired of being called your partner. I want to be your wife. Singhal ni Clara, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakaharap kay Rico. Hindi man lang nagangat ng tingin si Rico mula sa kanyang mga dokumento. Clara, please. You know how sensitive the voters are. My image as a grieving widower is the reason why my numbers are so high in the polls. Hindi natin pwedeng madaliin ang lahat. Just be patient, okay? Patient, Rico, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ako ang nasa tabi mo nung mga gabing hindi ka makatulog dahil sa konsensya mo. Sigaw muli ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding inggit. Sa kabilang silid, si Doña Carmen ay tila walang pakialam sa nagaganap na pag-aaway. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling singsing ay mabilis na nagbibilang ng mga chips sa isang lihim na online gambling site. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat paggalaw ng mga numero sa screen. Nang mapansin niyang paubos na ang kanyang pondo, isang mabilis na pagbukas ng drawer ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang isang makapal na sobre na may tatak ng Elena Memorial Foundation. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang kinukuha ang perang inilaan para sa mga mahihirap upang itaya sa kanyang bisyo. Kinabukasan, isang bus ang dahan-dahang huminto sa gitna ng mausok at maingay na terminal ng lungsod. Bumaba si Elena, dala ang isang maliit na bag at ang determinasyong kasing tibay ng asero. Ang amoy ng usok at polusyon ay naging pamilyar sa kanya, ngunit ang pakiramdam ng pagiging banyaga sa sarili niyang lungsod ay nananatili. Naglakad siya patungo sa tapat ng naglalakihang gusali ng korporasyon ni Rico. Tumayo siya roon, isang maliit na figura sa gitna ng matatayog na istruktura ng salamin at bakal. Tumingala siya sa pinakataas na palapag kung saan alam niyang naroon ang opisina ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Sa eksaktong sandaling iyon, ang malaking pintuan ng gusali ay bumukas at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong. Sa gitna nila ay si Rico,
na abalang nakikipagtawanan sa kanyang mga kasama. Isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naganap, tinangay nito ang amoy ng mga bulaklak ng ilang-ilang mula sa munting panyo na hawak ni Elena, ang panyong may burda ng kanyang pangalan na matagal na niyang itinatago. Biglang napatigil si Rico sa kanyang paglalakad. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho at ang kanyang paningin ay mabilis na naglibot sa paligid. Ang amoy na yon ay tila isang multo mula sa nakaraan na biglang humaplos sa kanyang sistema. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. "Mayor, is there something wrong?" Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan. Hindi sumagot si Rico. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kumpol ng mga tao sa di kalayuan, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng pamilyar na bango. Ngunit sa sandaling iyon, wala na si Elena. Nakatago na siya sa anino ng isang haligi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likuran ng lalaki nang may matinding puot at pananabik para sa tamang sandali. Nabalik lamang ang diwa ni Rico nang maramdaman niya ang malakas na pagbusina ng isang sasakyan sa malapit. Napailing siya, pilit na iwinawak ang kaisipang imposible namang mangyari. Ngunit ang munting bango ng ilang-ilang ay nananatiling nakadikit sa kanyang alaala, tila isang babala na ang katahimikang tinatamasa niya sa loob ng 4 na taon ay malapit na ring mabasag ng isang bagyong hindi niya inaasahan. Ang silid-aklatan ng mansyon ng mga Valderrama ay naging isang walang awang palaruan para sa paghubog kay Elena. Sa ilalim ng matalim na paningin ng senyora, natuto siyang basahin ang mga komplikadong numero at batas ng pagnenegosyo. Bawat pagkakamali ay sinusuklian ng mahigpit na pangaral, ngunit kailanman ay walang luhang pumatak mula sa mga mata ng nakababatang babae. Ang kanyang isipan ay parang bakal na idinadaan sa apoy, unti-unting tumitigas, nagkakaroon ng porma at hinahasa hanggang sa maging isang matalim na patalim. Sa mga lalim ng gabi, kapag ang buong lungsod ay nagpapahinga sa ilalim ng mga artipisyal na ilaw, naiiwang mag-isa si Elena sa harap ng mga nagtataasang tambak ng papeles. Sa mga ganitong sandali, unti-unting gumagapang ang matinding pangungulila na pumipiga sa kanyang dibdib. Pilit niyang nilalabanan ng pagod upang makausap ang mga taong nagbibigay sa kanya ng rason para huminga. Kinuha niya ang telepono at pinakinggan ang boses ni Mateo mula sa kabilang linya. "Kumusta na kayo ni Maya?" Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay basag dahil sa pilit na pagpigil sa pag-iyak. "Maayos kami rito, Elena. Hinahanap ka niya kanina bago matulog, pero ipinaliwanag kong nagtatrabaho ang mama niya para mapagaling siya." Sagot ni Mateo. Ang boses nito ay parang isang mainit na yakap sa kabila ng distansya. "Magpahinga ka rin. Huwag mong abusuhin ang katawan mo dahil kailangan ka pa namin dito." Ang banayad na tinig ng lalaki ay nagdulot ng panginginig sa mga labi ni Elena. Isang luha ng pangungulila ang kumawala sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Dahan-dahan niyang kinapa ang likuran ng kanyang buhok na ngayon ay nakaayos sa isang sikat at eleganteng estilo. Sa ilalim ng mga mamahaling ipit na kumikinang nakatago ang isang simpleng gawang kahoy na panali na ibinigay sa kanya ni Mateo noon sa baryo. Ito ang kanyang lihim na angkla, sa katotohanan isang paalala na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan sa lungsod, may isang dalisay na pag-ibig na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sa kanyang masusing pag-aaral sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya Valderrama, sinimulan niyang isakatuparan ang kanyang pansariling misyon. Unti-unti niyang binuklat ang mga itinatagong dumi sa korporasyon ni Rico. Nakita niya ang mga butas sa pananalapi, ang mga malalaking inutang na hindi nababayaran dahil sa patuloy na paglustay ni Clara at Doña Carmen sa karangyaan at ang mga pondong kinukuha mula sa pekeng kawanggawa. Ngunit may isang nakakapagtakang detalye na pumukaw sa kanyang atensyon.
May isang hindi nakikilalang individual ang sadyang nagbebenta ng mga sapi ng kumpanya ni Rico sa napakababang halaga. Tila sinasadyang ibagsak ang halaga nito sa merkado upang madaling makamkam ng kampo ni Elena. Isang malalim na katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang lihim na tumutulong sa kanya mula sa mga anino? Bakit may ibang taong naghahangad din sa pagbagsak ng lalaking sumira sa kanyang buhay? Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Humarap si Elena sa isang malaking salamin mula sa kisame hanggang sa sahig. Wala na ang babaeng nakayuko, manang-manamit at natatakot sa sariling anino. Pinalitan ito ng isang ginang na nakasuot ng makapangyarihang itim na kasuotan. Ang kanyang mukha ay nababakasan ng talim at yelo. Mula sa araw na yon, siya ay kikilalanin ng mundo bilang Helena Valderrama, ang nag-iisang kinatawan at tagapagmana ng yaman ng senyora. Naglakad siya patungo sa mahabang mesa ng komite kung saan naghihintay ang mga pinuno ng bangko. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang makapal na dokumento. Ito ang formal na kontrata para bilhin ang pinakamalaking utang ng kumpanya ni Rico, ang utang na unti-unting sumasakal sa pondo ng lalaki. Dahan-dahan niyang kinuha ang mamahaling pluma. Ang malamig na metal nito ay dumampi sa kanyang mga nanginginig na daliri, nagbibigay ng kakaibang tapang na dumaloy sa kanyang mga ugat. Habang iginuguhit niya ang kanyang bagong pangalan sa ibabaw ng puting papel, naramdaman niya ang ganap na pagkaputol ng huling kadena ng kanyang pagkaalipin. Formal na niyang hawak ang leeg ng lalaking nagtapon sa kanya sa madilim at malamig na ilog. Ngunit sa gitna ng unang hakbang ng matamis na panalo, isang kaba ang patuloy na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Naiisip kung handa na ba talaga siyang harapin ang halimaw nang hindi nagiging isang halimaw din ang kanyang sarili. Ang malamig at makinis na ibabaw ng hapagkainan sa mansyon ni Rico ay naging entablado ng matinding takot ni Clara. Isang itim na kahon ang iniwan sa kanilang pintuan nang walang anumang pangalan ang nagpadala. Nang buksan niya ito, isang pamilyar at kupas na bestida ng buntis ang tumambad sa kanyang paningin. Ito ang eksaktong damit na suot ni Elena noong gabing nilamon ito nang rumaragas ang ilog. May mga nakadikit pang tuyong mantsa ng putik at lumot. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Clara. Ang hangin sa loob ng maluwang na silid ay tila biglang naubos sumasakal sa kanyang lalamunan. Marahas niyang itinabig ang kahon, nagkalat ang nilalaman nito sa sahig, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kilabot at pawis na lumalandas sa kanyang noo. Who sent this Rico May na nanakot sa akin? I told you we should have made sure she was dead. Ang nanginginig at basag na boses ni Clara habang pilit na umaatras palayo sa lumang damit. Ngunit walang panahong pakinggan ni Rico ang pagwawala ng kanyang kinakasama. Sa loob ng kanyang sariling opisina, ang dating tiwala sa sarili ay unti-unting nadudurog. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko habang tinititigan ang mga patong-patong na papeles ng pagtanggi mula sa iba't ibang bangko. Ang kanyang kumpanya ay tila isang taong dahan-dahang inuubusan ng dugo. Pilit niyang ipinapatawag ang bagong nagmamay-ari ng kanyang malalaking utang, ang nag-iisang taong may hawak ng kanyang kapalaran. Ngayon, ngunit isang malamig na pagtanggi lamang ang kanyang natatanggap mula sa sekretarya nito. Sa mataas na palapag ng gusali ng mga Valderrama, kalmadong pinagmamasdan ni Helena ang lahat ng ulat na dumarating sa kanyang mesa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang pagkataranta ng 2 taong nagtapon sa kanya sa kawalan. Ngunit sa likod ng kanyang kasiyahan ay may isang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kahon na natanggap ni Clara ay hindi nagmula sa kanya. May isang taong kumikilos sa mga anino, isang taong mas nakakaalam sa mga detalye ng nakaraan kaysa sa kanyang inaasahan. Sino ang lihim na kakampi o kalaban na ito na nakikipaglaro rin sa utak ng kanyang mga kaaway?
Ang mabigat na isiping ito ay tila nahugasan nang bumukas ang pinto ng kanyang pribadong silid. Isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Mahigpit na yumakap si Maya sa baywang ni Helena. Ang mainit na katawan ng bata, ang pamilyar na amoy ng baby powder, ay tila nagpalusaw sa yelong bumabalot sa puso ng ina. Pumasok kasunod ng bata si Mateo bitbit ang isang simpleng bag at isang ngiting puno ng kapanatagan na matagal nang inulila ni Helena. Nang makatulog si Maya sa malambot na sopa, nakaramdam si Helena ng matinding pagod. Ang bigat ng pagiging isang tagapaghiganti, ang pagpapanatili ng matapang na maskara ay nag-iwan ng malalim na kirot sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Walang anumang salitang namutawi, idinampi ng lalaki ang kanyang magagaspang ngunit maiinit na palad sa mga nangangawit na balikat ni Helena. Ang bawat haplos at pagpisil ni Mateo ay tila humihigop sa lahat ng lason at pighati sa katawan ng babae. Ipinikit ni Helena ang kanyang mga mata, isinandal ang kanyang ulo ng bahagya pa atras upang madama ang dibdib ng lalaki at hinayaang yakapin siya ng kapayapaang tanging si Mateo lamang ang nakapagbibigay. Dito sa loob ng silid na ito, hindi siya si Helena Valderrama na walang inuurungan. Siya ay si Elena na ligtas pinahahalagahan at minamahal. Samantala, sa isang madilim at masukal na kalsada sa labas ng isang sikat na pasugalan ng gabi ay nagbabadya ng panibagong trahedya. Mabilis ang mga hakbang ni Doña Carmen mahigpit na nakahawak sa kanyang walang lamang bag habang pilit na iniiwasan ang mga matatalim na tingin ng mga lalaking sumusunod sa kanya mula pa sa loob ng kasino. Ang hangin ay amoy usok at panganib. Isang malaking itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong nito sa magaspang na kalsada ay lumikha ng makapal na alikabok at masangsang na amoy ng nasusunog na goma. Bumaba ang mga lalaking may malalaking pangangatawan at walang awang mga mata. Ang dating palalong ginang ay napaluhod sa malamig na semento. Ang mukha ay namumutla sa matinding takot at panginginig. Batid na ang impyernong kanyang inutangan ay naniningil na sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang malamig at matigas na sahig ng opisina ni Rico ay naging saksi sa tuluyang pagkasira ng dangal ni Doña Carmen. Ang matandang babae na dati ay naglalakad nang may pagmamataas at pumupukol ng mga mapanghusgang tingin sa sino mang itinuturing niyang mababa ay nakaluhod ngayon. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ang mga mamahaling pampaganda sa kanyang mukha ay tunaw na dahil sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha ng takot at desperasyon. Ang kanyang mga kamay na dati sanay na manakit at mga lipusta ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ng kanyang sariling anak. Rico, maawa ka sa akin. Papatayin nila ako kapag hindi ko nabayaran ang mga utang ko sa sugal ngayong gabi. Anak, tulungan mo ang mama mo. Ang basag at nagmamakaawang tinig ni Doña Carmen ay pumuno sa apat na sulok ng silid. Ngunit ang mga mata ni Rico ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang inalis ang mga nanginginig na kamay ng kanyang ina mula sa kanyang kasuotan. Sa halip na pag-aalala, isang matinding pagkasuklam ang nakaguhit sa kanyang mukha. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Clara habang banayad na iniikot ang alak sa kanyang baso. Isang mapanuyang ng ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng babaeng konsentidor sa kanilang mga kasalanan. Tita, you have to understand. Wala kaming malalabas na milyon-milyon ngayon. Rico's mayoral campaign needs every single peso. Kung tutulungan ka namin, babagsak ang lahat ng pinaghirapan namin. You dug your own grave, you should lie in it. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na ibinaon sa dibdib ni Doña Carmen. Tumingala siya sa kanyang anak, umaasang ipagtatanggol siya nito laban sa pangiinsulto ng kinakasama, ngunit tumalikod lamang si Rico. Ang tanging sagot na nakuha ng matanda
ay ang malamig na katotohanang ang pagiging makasarili na itinuro niya sa kanyang anak ay siya ring mismong lalasong papatay sa kanya. Kinabukasan sa isang pribado at tahimik na silid sa pinakamataas na palapag ng isang eksklusibong establishmento, dinala si Doña Carmen ng mga taong pinagkakautangan niya. Nakaupo siya sa isang upuang katapat ng isang malapad na mesa. Sa kabilang dulo nakatalikod sa liwanag ng bintana ay ang figura ng isang babaeng nag-uumapaw sa kapangyarihan at awtoridad. Dahan-dahang inilapit ng babae ang sitsay, ang isang makapal na dokumento patungo kay Doña Carmen. Ang mga utang mo ay binili ng aming kumpanya, ngunit dahil wala kang kakayahang magbayad ng salapi, isa lamang ang paraan upang matulungan ka namin, ang titulo ng inyong ancestral mansion. Nanginig ang mga labi ni Doña Carmen nang marinig ang alok. Ang mansyon na iyon ay ang huling natitirang patunay ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ngunit nang makita niya ang mga malamig na mata ng mga lalaking nagbabantay sa pinto, alam niyang wala siyang pagpipilian. Nakikiusap ako. Baka pwedeng bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Pagmamakaawa ng matanda. Hindi batid na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang dating manugang na araw-araw niyang pinapakain ng tira-tira at tinatawag na walang silbi. Ang panahon ay para lamang sa mga taong may halaga. Malamig na tugon ni Helena. Ang kanyang tinig ay tila pinong seda na may nakatagong lason. Pirmahan mo ang papeles o hahayaan kitang harapin ang galit ng mga taong naghahanap sa iyo sa labas. Walang nagawa ang matanda, kundi ang pulutin ng pluma. Ang matalim na dulo nito ay bumaon sa papel. Bawat guhit ng kanyang pangalan ay sumasagisag sa pagkawala ng kanyang kalayaan at dangal. Pinagmasdan ni Helena ang pag-iyak ng kanyang dating biyenan. Walang awa, walang konsensya, tanging sang malalim na kasiyahan ng hustisyang naghihintay ng tamang panahon upang maningil. Nang matapos ang pulong lumabas si Helena sa gusali, ang malamig na hangin ng hapon ay sumalubong sa kanya. Isang malalim na paghugot ng hininga ang kanyang pinakawalan, hinahayaang punuin ng sariwang hangin ang kanyang mga baga. Ang amoy ng kasakiman at desperasyon mula sa silid ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng kalayaan at kaluwagan. Sa wakas, ang unang kadenang gumapos sa kanya sa nakaraan ay tuluyan ng nawasak. Ang mga kamay na dati nagtatanim ay nagsisimula na ngayong mag-ani ng katarungan. Ngunit ang laban ay malayo pa sa katapusan. Kinagabihan natanggap niya mula sa kanyang tagapag-imbestiga ang mga pekeng ulat ng audit ng Elena Memorial Foundation. Handa na itong isambulat sa publiko upang tuluyang wasakin ang imahe ni Rico. Bago pa man siya makapagbigay ng hudyat, isang magarbong sobre na may gintong selyo ang iniabot sa kanyang mesa. Binuksan ni Helena ang sobre. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa isang malaking salu-salo. Gagamitin ni Rico ang anibersaryo ng pundasyong ipinangalan sa kanyang yumaong asawa upang ipahayag ang kanyang opisyal na pagtakbo bilang alkalde at ang kanyang nalalapit na kasal kay Clara. Ang mga salitang nakasulat sa magarbong papel ay tila matitinding karayom na sumasagi sa kanyang paningin. Hinaplos ni Helena ang kanyang pangalan na nakaimprenta sa imbitasyon. Ang kanyang sariling pagkawala at alaala ay ginagawang kasangkapan ng dalawang traidor upang magpakasasa sa kayamanan at paghanga ng publiko. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay muling umusbong. Handa na ba ang kanyang pusong harapin ang huling entablado ng kanilang pagpapanggap? Paano niya mapipigilan ang sariling mawasak ng tuluyan kapag nakita niya mismo ang mga taong pumatay sa kanya na ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa ibabaw ng kanyang hukay? Ang makapal at puting tela ng trahe de boda ay marangyang nakalatag sa sahig ng isang sikat na tahian. Nakatayo si Clara sa harap ng malaking salamin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga sa sariling anyo.
Sa paligid niya ay ang mga matataas na ginang ng lipunan na sunod-sunod ang pagbigkas ng mga papuri sa kanyang ganda at tindig. I've always known I deserve this kind of life. Mayabang na pahayag ni Clara habang marahang hinahaplos ang mga nakaburdang perlas sa kanyang damit. Elena never knew how to carry Rico's name. Mukha siyang katulong na pinilit lang bihisan. Ako ang magbibigay ng tunay na kinang sa kampanya niya. Ang mga mapagpanggap na pagsang-ayon ng mga ginang ay umikot sa kabuuan ng silid. Walang kahit isang bakas ng pagsisisi sa puso ni Clara. Para sa kanya ang pagkawala ng pinsan na kumalinga sa kanya ay hindi isang trahedya, kundi isang kinakailangang sakripisyo upang makamit niya ang tronong nararapat lamang sa kanyang ulo. Sa mga oras na yon, sa loob ng isang madilim at lihim na silid, sa mansyon abala si Rico sa pag-ayos ng kanyang mga pinakatatagong yaman. Ang malamig na bakal ng kanyang kahadiyero ay bukas na bukas naglalantad ng mga nakatagong pasaporte, mga titulo ng lupa sa ibang bansa at mga impormasyon ng kanyang mga nakatagong pera sa labas ng bansa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-iikot puno ng pagkataranta at malalim na pagkalkula. Kung sakaling mabigo ang kanyang pagtakbo bilang alkalde at tuluyang sumabog ang balita tungkol sa pagkalugi ng kanyang kumpanya, bukas handa na siyang lumipad palayo. At sa kanyang makasariling plano, walang espasyong nakalaan para kay Clara. Iiwan niya itong mag-isa upang saluhin ang lahat ng galit at paninisi ng mga awtoridad at ng publiko. Habang ang mga ahas ay abala sa pag-ikot sa kani-kanilang mga sariling kasinungalingan, isang tahimik na sandali ng pag-asa ang nagaganap sa silid ni Helena. Si Mateo ay nakaupo sa kanyang harapan. Ang mga magagaspang nitong kamay ay maingat na nag-abot ng isang maliit at itim na kagamitan, isang lumang voice recorder. Nakuha ko ito mula sa mga naiwang gamit ng pulis na inupahan noon ni Doña Carmen. Mahinang paliwanag ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa babaeng nasa kanyang harapan. Naitago niya ang kopya ng usapan ninyo noong gabing iyon sa tulay bago siya makulong sa ibang kaso. Narinig ng makina ang lahat, Elena. Ang pagmamakaawa mo at ang pag-utos ni Rico na hayaan kang malunod. Nanginginig ang mga daliri ni Helena nang tanggapin niya ang maliit na bagay. Ito ang huling piraso ng kanyang sandata, ang boses ng kanyang sariling kamatayan na magiging sulo upang sunugin ang mga kalaban. Pilit niyang pinigil ang pagbaha ng kanyang mga luha habang inaalala ang matinding lamig ng tubig na muntik nang humigop sa kanyang buhay at sa kanyang anak. Lumapit si Mateo at dahan-dahang kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, naglalaman ng isang simpleng kwintas na may maliit na palawit na hugis ibon. Binili ko ito sa palengke bago ako lumuwas papunta rito. Nahihiyang wika ni Mateo, ang paningin ay nakababa at hindi makatingin ng diretso sa magagandang mata ni Helena. Alam kong hindi ito nababagay sa mga mamahaling damit mo ngayon at tiyak na hindi ito papasa sa malaking pagdiriwang bukas. Pero gusto ko lang sana ibigay para may dala kang proteksyon. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahan-dahang itinaas ni Helena ang kanyang maayos na buhok at tumalikod isang malinaw at walang salitang hudyat upang isuot ni Mateo ang kwintas sa kanya. Ang malamig na metal ng kwintas ay dumampi sa kanyang leeg, sinundan ng mainit na hininga ni Mateo na nagpatindig ng kanyang mga balahibo at nagbigay ng isang pamilyar na kilig sa kanyang matagal nang namamanhid na puso. Humarap muli si Helena. Ang simpleng kwintas ay nakapatong sa kanyang dibdib, buong pagmamalaking nakikipagkumpetensya sa kinang ng kanyang magarbong kasuotan. Hindi ko ito tatanggalin, Mateo, bulong ni Helena habang ipinapatong ang kanyang ulo sa malapad at matatag na balikat ng lalaki. Ito ang magpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling
at kung sino ang uuwian ko. Pangako pagkatapos ng gabi bukas, babalik tayo sa probinsya. Magiging tahimik na ulit tayo kasama si Maya. Niyakap ng mahigpit ni Mateo ang babaeng pinakamamahal niya, hinahayaan itong makakuha ng lakas mula sa kanyang init, isang tahimik na panata na anumang mangyari ay hindi niya ito iiwan. Samantala, sa isang tago at madilim na butika sa kabilang dulo ng lungsod, isang figurang nakasuot ng malaking sombrero at itim na salamin ang maingat na nag-abot ng salapi kapalit ng isang maliit na bote ng matapang na pampatulog. Si Clara ay mabilis na naglakad palayo, ang bote ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang nanginginig na palad. Ano ang tumatakbo sa mapanlinlang niyang isipan? Para kanino ang lason na ito sa gabi ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang? Ang gabi ay tuluyan ng lumalim na gahanda para sa isang makasaysayang bukang liwayway. Kinabukasan ng gabi nakatayo si Helena sa tapat ng malaking salamin ng kanyang silid, suot ang isang itim na gown na tila ginawa mula sa anino ng kanyang nakaraang pighati. Ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng yelo at kapangyarihan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas at pumasok sa loob ng naghihintay na marangyang sasakyan. Sumandal siya sa malambot na upuan habang ang sasakyan ay nagsimulang umandar patungo sa lugar ng pagdiriwang. Ang mga kislap ng ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay sunod-sunod na dumaan sa kanyang mga mata, sumasalamin sa paparating na mga ilaw ng kamera na naghihintay sa kanya. Hinaplos niya ang munting kwintas na bigay ni Mateo. Ang kanyang isipan ay nilalamon ng isang matinding katanungan. Handa na ba talaga siyang tumingin sa mga mata ng mga taong pumatay sa kanya at wasakin ang mga ito nang walang natitirang awa, o ang sarili ba niyang pagkatao ang unang masusunog sa apoy ng kanyang paghihiganti? Ang bulwagan ng sikat na hotel ay nag-uumapaw sa karangyaan at palamuti, isang perpektong entablado para sa panlilinlang na pinaghandaan ni Rico. Ang mga nagtataasang aranya na yari sa kristal ay nagbabagsak ng matitingkad na liwanag sa mga panauhin na pawang mga maimpluwensyang tao sa lipunan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico, ang kanyang mukha ay sadyang ibinaling pababa upang ipakita ang isang pekeng pagdadalamhati. Ang mga kislap mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay sunod-sunod na nagbibigay liwanag sa kanyang figura, habang ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinupuno ng kasinungalingan ang bawat sulok ng silid. Elena was my angel. She was a woman of pure heart who left this world too soon. Madamdaming pahayag ni Rico, pilit na pinatutulo ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Ang pondong ito na nakapangalan sa kanya ay ang aking paraan upang ipagpatuloy ang kanyang kabutihan. And as I step forward to run for mayor, I also want to announce that I have found the strength to love again with Clara by my side. Isang masigabong palakpakan ang sinimulan ng mga bayarang panauhin. Si Clara na nakasuot ng pinakamahal na puting bestido ay buong pagmamalaking naglakad paakyat ng entablado. Ang kwintas na perlas na pag-aari ng ina ni Elena ay kumikinang sa kanyang leeg, isang tahimik na insulto sa alaalang kanilang inaapakan. Ngunit ang huwad na pagdiriwang ay biglang natigil. Ang malalaking pintuang gawa sa matigas na kahoy sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mabigat na presensya na agad kumuha sa atensyon ng lahat. Ang mga tao malapit sa pinto ay kusa at mabilis na humawi, tila isang dagat na nagbibigay daan sa isang paparating na bagyo. Mula sa anino humakbang palabas si Helena. Suot ang isang itim na gown na bumabalot sa kanyang katawan na tila sandata ng isang reyna. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. Wala na ang babaeng laging nakayuko at namamalimos ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay matalim malamig at walang anumang bakas
ng pag-aalinlangan. Sa kanyang dibdib tahimik na nakapatong ang munting kwintas na bigay ni Mateo, ang tanging nagbibigay ng mainit na tibok sa kanyang malamig na misyon. Sa entablado, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rico. Ang mikropono ay dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na daliri at tuluyang bumagsak sa lapag, ngunit ang anumang ingay na dulot nito ay nilamon ng nakabibinging katahimikan ng buong bulwagan. Namutla ang kanyang mukha na tila nakakita ng isang multo na umahon mula sa kailaliman ng ilog. Sa kanyang tabi, ang mga tuhod ni Clara ay biglang nanghina. Sa kanyang pag-atras, dahil sa matinding kilabot, naapakan niya ang laylayan ng kanyang mahabang damit, dahilan upang siya ay mawalan ng balanse at bumagsak sa sahig nang walang anumang natitirang dignidad. Sa isang sulok si Doña Carmen ay tila na estatwa, ang kanyang bibig ay nakanganga at hindi makapaniwala na ang babaeng nagpabagsak sa kanyang yaman ay ang manugang na itinuring niyang basura. Dahan-dahan at puno ng grasya tinahak ni Helena ang gitnang pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay isang mabigat na parusa sa mga traidor na nanonood. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, huminto siya ng bahagya upang tingnan si Clara na nanginginig sa sahig. Ibinaba ni Helena ang kanyang paningin patungo sa kwintas na perlas sa leeg ng kabit. Isang mapait at mapagkaawang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pearls are for women of grace, Clara ko." Malumanay, ngunit nakakapasong wika ni Helena, ang kanyang tinig ay sapat lamang upang marinig ng mga nasa unahan. Sayang hindi mabibili ng ninakaw na yaman ang tunay na ganda. Mukha ka pa ring kawawa. Tuluyang umakyat si Helena sa entablado at humarap kay Rico. Ang lalaking minsan niyang tiningala bilang Diyos ng kanyang buhay ay ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, nanginginig pawisan at mukhang isang kaawa-awang bata na nahuli sa kanyang kasalanan. "Elena, paanong patay ka na?" Pautal-utal na bulong ni Rico. Ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. "You speak so fondly of the dead, Rico. Pero paano kung ang patay ay nagbalik para singilin ka sa mga utang mo?" Malamig na sagot ni Helena. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang isang makapal na brown envelope na hawak niya at marahas itong ibinagsak sa ibabaw ng podium. Bumukas ang sobre at naglipadan ang mga sipi ng dokumento. Kumalat sa sahig ang mga ebidensya ng kanyang malalaking utang na ngayon ay pag-aari na ng mga Valderrama, ang mga pekeng papeles ng kanyang kawanggawa, at ang patunay ng paglilipat niya ng pondo patungo sa kanyang mga lihim na bank account sa ibang bansa. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan upang kumuha ng mga kopya at larawan ng bulwagan ay biglang napuno ng kaguluhan at pagtatanong mula sa mga taong nakadiskubre ng napakalaking panlilinlang. Sa isang iglap gumuho ang buong imperyo na itinayo ni Rico sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang kapangyarihan ng pera at ang paggalang ng lipunan ay nawala na parang bula. Sa gitna ng kanyang matinding pagkapahiya at desperasyon, isang halimaw ang muling nagising sa kanyang loob. Sa halip na tanggapin ang kanyang pagkatalo, mabilis na idinukot ni Rico ang kanyang kamay sa loob ng kanyang coat. Nang ilabas niya ito, isang itim at malamig na baril ang nakatutok ng diretso sa mukha ni Helena. Ang mga tao sa paligid ay nagkanya-kanyang atras, nagtatago sa matinding takot. Ngunit si Helena ay hindi man lang kumurap. Hindi siya umatras. Nakatitig siya sa nanginginig na hongsong dengom na hawak ng lalaki. Ang malamig na bakal na yon ay nagpaalala sa kanya ng lamig ng tubig noong gabing binitawan siya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang malalim na awa para sa isang taong tuluyan nang nawalan ng kaluluwa. Naiisip kung sapat ba ang tapang ni Rico na tapusin ang nasimulan nito o kung hahayaan ng tadhana na tuluyan siyang lamunin ng sarili niyang impyerno. Ang madilim na butas ng sandata
ay nakatutok ng diretso sa pagitan ng mga mata ni Helena. Sa mga sandaling iyon, ang bulwagan ay tila nawalan ng hangin. Ang mga nagkikislapang kasuotan ng mga panauhin ay naging mga anino na lamang habang lahat ay pigil-hiningang naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit walang mababakas na takot sa mukha ni Helena. Nakatitig lamang siya sa lalaking nanginginig ang mga kamay at tagaktak ang pawis sa noo. Tinitingnan niya si Rico hindi bilang isang asawang nang iwan, kundi bilang isang mahinang nilalang na tuluyan ng nilamon ng sariling kasakiman. Bago pa man mabaon ang daliri ni Rico sa gatilyo, isang malakas na figura ang mabilis na humarang sa harapan ni Helena. Ginawa ni Mateo ang kanyang sariling dibdib bilang kalasaghandang saluhin ang anumang bala na magtatangkang kumitil sa buhay ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang pamilyar na amoy ng malinis na pangaraw-araw na damit ni Mateo at ang init ng kanyang presensya ay nagpabalik kay Helena sa katotohanan. Naramdaman niya ang matinding kaba hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nagtaya ng buhay para sa kanya. Ngunit bago pa man magdilim ang isip ni Rico, isang pamilyar at nakakapanindig balahib na boses ang umalingaw-ngaw mula sa malalaking tagapagsalita ng bulwagan. Ang matining at magaspang na kalidad ng lumang recording ay bumasag sa tensyon ng silid. Rico, tulungan mo ako. Buntis ako, Rico, maawa ka sa anak natin. Ang tinig ni Elena, puno ng pagmamakaawa at matinding sakit, mula noong gabing iyon sa ilog, ay malinaw na narinig ng lahat ng mga maimpluwensyang panauhin. Sinundan ito ng boses ni Clara na nag-iinarte sa lamig at ang pinal na sumpa mula kay Rico. Hayaan mo na siyang malunod. Isang sabay-sabay na paghugot ng hininga ang nagmula sa mga manunood. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga. Para sa tumatakbong alkalde ay napalitan ng pandidiri at pagkasuklam. Ang mga ebidensyang papel ay maaari pang itanggi ni Rico, ngunit ang sarili niyang boses na nag-uutos ng kamatayan ng sariling mag-ina ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Ang baril ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang palad, tumama sa makapal na karpet ng walang anumang ingay. Tuluyan nang gumuho ang kanyang huwad na imperyo. Nang maramdaman ni Clara na wala na silang kawala ang kanyang tunay na kulay, ay mabilis na lumabas. Marahas niyang hinablot ang mamahaling kwintas na perlas mula sa kanyang leeg at inihagis ito sa mukha ni Rico. I have nothing to do with this, he forced me. Siya ang nagplano ng lahat upang makuha ang mga lupain ni Elena. Matinis na sigaw ni Clara, pilit na inilalayo ang sarili sa lalaking kanina lamang, ay tinawag niyang buhay niya. Wala akong kasalanan. Naniwala lang ako sa mga kasinungalingan niya. Ngunit hindi pumayag si Doña Carmen na sisisihin ang kanyang anak ng mag-isa. Gumapang ang matanda patungo kay Clara at mahigpit na sinabunutan ang nakababatang babae. Ikaw na ahas ka, ginayuma mo ang anak ko. Kung hindi dahil sa kalandian mo, buo pa sana ang pamilya namin at ang yaman ko. Ang magarbong entablado ay naging isang nakakasukang palabas ng mga taong nagtuturuan at nagpapatayan upang iligtas ang kani-kanilang mga sarili. Ang pagmamahal na ipinagmalaki nila kanina ay naging laso na ngayon ay unti-unting sumusunog sa kanilang mga kaluluwa. Ang paligid ay biglang nagliwanag sa salit-salit na kulay pula at asul mula sa labas ng hotel kasabay ng matining na panawagan ng mga awtoridad na pumasok sa bulwagan. Pinalibutan ng mga pulis ang entablado. Pinusasan nila si Rico na ngayon ay nakatitig sa kawalan, tila nawalan na ng katinuan. Si Clara ay pilit na nagpupumigla, sumisigaw ng kanyang inosensya habang kaladkad palabas ang kanyang puting damit ay nagusot at nadumihan. Si Doña Carmen ay naiwan sa sahig, humahagulhol at nakikiusap sa mga taong kanina lamang ay yumuyukod sa kanya, ngunit lahat ay tumalikod ng may pandidiri. Nang mailabas na ang mga traidor at tuluyang nawala ang banta sa kanilang mga buhay,
Doon pa lamang bumigay ang mga tuhod ni Helena. Ang matapang na maskara na kanyang isinuot sa loob ng maraming buwan ay dahan-dahang natunaw. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Mabilis siyang sinalo ni Mateo bago pa man siya tuluyang lumupagi sa sahig. Niyakap niya si Helena. Nang mahigpit itinatago ang mukha ng babae sa kanyang dibdib upang hindi makita ng publiko ang kanyang pagkabigla. Hinawakan ni Mateo ang nanginginig at nanlalamig na mga kamay ni Helena, ginagamit ang kanyang mainit at magagaspang na hinlalaki upang haplusin ang bawat daliri ng babae. Tapos na, Elena. Tapos na ang laban. Ligtas na kayo ni Maya. Malumanay na bulong ni Mateo ang kanyang tinig ay sapat na upang pakalmahin ang nag-aalborotong sistema ni Helena. Ang tibok ng puso ni Mateo ay naging isang payapang musika na nagpalaya sa mga natitirang anino ng nakaraan. Sinilip ni Helena ang pinto kung saan inilabas si Rico. Sa huling pagkakataon, bago ito isakay sa sasakyan ng mga awtoridad, lumingon ang lalaki sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sising alipin at kawalan ng pag-asa. Wala na ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit habang nakasandal si Helena, sa matatag na dibdib ni Mateo, isang panibagong alon ng katanungan ang tahimik na gumapang sa kanyang isipan. Ang yaman ng mga Valderrama ay nasa kanya na, at ang katarungang inasam niya sa loob ng 5 taon ay nakamit na. Subalit ang pusong nasanay sa galit at paghihiganti ay tila hindi pa marunong kumalma. Nang makuha niya ang lahat ng hustisya, may natira pa ba sa kanyang kaluluwa upang buong-buong suklian ang dalisay na pag-ibig ng lalaking hindi siya iniwan, o ang mga pilat ba ng nakaraan ay habang buhay ng magiging pader sa pagitan ng kanyang pagiging isang ina at pagiging isang babaeng malaya. Nang magmahal muli, ang mga rehas na bakal sa loob ng madilim na selda ay tila mga anino ng mga pagkakamaling habambuhay na magiging bilangguan ni Rico. Wala na ang kislap ng mga lente ng kamera, wala na ang mabulaklak na palakpakan, at wala na ang kapangyarihang nagpabulag sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang mabigat na paghinga ng mga kapwa niya bilanggo at ang malungkot na pagpatak ng tubig mula sa tumutulong tubo sa kisame na lumilikha ng isang tila orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang mga araw sa loob ng kahirapan. Sa labas ng mga pader na ito, si Clara ay naging isang palaboy, sa mga lansangan isang aninong pilit na iniiwasan ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang ganda. Ang kanyang marangyang puting bestido ay naging basahan na lamang at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan habang pilit na hinahanap ang mga perlas na kailanman ay hindi naging kanya. Si Doña Carmen naman ay nalagutan ng hininga sa loob ng isang abandonadong silid sa isang pampublikong ospital mag-isa at walang sino mang humawak sa kanyang kamay sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa kabilang dako malayo sa ingay at dumi ng lungsod, nakatayo si Elena sa pampang ng dagat, kung saan ang bawat alon ay tila humihingi ng tawad sa kanya. Suot ang isang simpleng puting damit na sumasayaw sa ihip ng hangin, dahan-dahan niyang kinuha ang isang bulak na may pampatanggal ng kolorete. Isang haplos sa kanyang mukha. At ang makapal na maskara ni Helena Valderrama ay unting na bura inilalantad ang tunay na mukha ni Elena, ang babaeng marunong masaktan, marunong lumaban, at ngayon ay marunong nang magpatawad sa sarili. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga mamahaling hiyas sa kanyang katawan at inilapag ang mga ito sa ibabaw ng isang malamig na bato. Ang yaman ng mga Valderrama ay naging isang mabigat na baluti na handa na niyang itapon. Bago siya tuluyang lumisan, kinuha ni Elena ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang huling dokumento na nilagdaan niya bilang Helena, ang paglilipat ng lahat ng kanyang nakuhang yaman patungo sa isang tunay na pundasyon para sa mga batang may sakit sa puso. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili, kundi ang kanyang dangal
at ang munting kwintas na kahoy na ibinigay ni Mateo. Isang maliit na kahon ng posporo ang kanyang sinindihan. Ang munting apoy ay dahan-dahang gumapang sa dulo ng isang lumang litrato, ang litrato ng kasal nila ni Rico. Pinanood ni Elena ang uent-unting paglamon ng apoy sa mga nakangiting mukha sa litrato hanggang sa ang mga ito ay maging itim na abo na lamang na tinangay ng hangin patungo sa malawak na dagat. Ang bawat piraso ng abo na lumipad ay tila isang bahagi ng kanyang pait na tuluyan na niyang binitawan. Malaya na ako, bulong ni Elena sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig, tanging kapayapaan na lamang ang nananatili sa kanyang mga panga. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tinahak ang mahabang kalsada pabalik sa probinsya. Ang bawat kilometrong nadadaanan niya ay tila isang hakbang palapit sa buhay na matagal na niyang pinangarap. Ang imahe ni Mateo at Maya na naghihintay sa kanya sa dampa, ang tanging liwanag na nagpapatakbo sa kanyang diwa. Iniisip niya ang mainit na yakap ng kanyang anak at ang mabubuting mata ni Mateo na palaging nagsasabing, sapat siya kahit wala siyang dalang kahit anong yaman. Narating niya ang pamilyar na kurbada ng daan patungo sa Isomngeo. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya ng may init. Ngunit nang itigil niya ang sasakyan, sa tapat ng munting dampa ni Mateo, isang kakaibang panlalamig ang gumapang sa kanyang mga ugat. Ang maliit na bintana na dati ay naglalabas ng malamlam na liwanag mula sa lampara ay madilim ngayon. Walang anumang usok na lumalabas mula sa kusina at ang pinto ay bahagyang nakabukas, sumasayaw sa ihip ng hangin nang may malungkot na tunog ng pag-ugoy. Nagmamadaling bumaba si Elena, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng kaba. Mateo, Maya, nandito na si Mama. Pumasok siya sa loob ng dampa, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan ng silid. Ang higaan ni na Mateo at Maya ay maayos na nakatiklop, tila wala nang gumagamit nito sa loob ng ilang araw. Ang munting sapatos na dayami ni Maya ay wala na rin sa lalagyan nito. Isang matinding takot ang bumalot sa puso ni Elena, mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong gabing ihulog siya sa ilog. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang isang piraso ng papel na may bakas ng tuyong patak ng tubig, tila isang luha na naiwan bago pa man ito isulat. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang pulutin ng papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang bagong unos na nagbabadyang muling sumira sa kanyang kapayapaan. Saan sila nagpunta? May nangyari bang masama sa kanyang anak habang abala siya sa paghihiganti, o ang huling pagkakataon niya para sa kaligayahan ay tuluyan na bang naglaho dahil sa kanyang pagpili sa galit kaysa sa pag-ibig? Ang munting papel na hawak ni Elena ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa bawat salitang binabasa niya, ang bawat patak ng kanyang luha ay dahan-dahang nagpapalabo sa tinta ng panulat ni Mateo. Sinabi sa sulat na dahil sa biglaang paghina ng katawan ni Maya at ang hirap nito sa paghinga dahil sa usok mula sa malapit na pagkakaingin, napilitan silang lumikas patungo sa munting dampa sa tuktok ng burol kung saan mas sariwa ang hangin. Sinabi rin ni Mateo na araw-araw silang maghihintay sa pagbabalik ni Elena dahil ang buhay nila ay walang saysay kung wala ang kanilang sandigan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Mabilis niyang tinakbo ang masukal na landas patungo sa itaas ng burol. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamadali at panalangin. Ang bawat damo na sumasagis sa kanyang binti at ang bawat tinik na kumakapit sa kanyang damit ay hindi niya inalala. Ang tanging mahalaga ay ang makita ang kanyang anak. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat habang ang pawis ay lumalandas sa kanyang namumulang pisngi. Ngunit ang pag-asa sa kanyang dibdib ay mas nag-aapoy pa
kaysa sa anumang pagod. Nang marating niya ang tuktok, sinalubong siya ng isang tanawing tila kinuha mula sa isang panaginip. Ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at lila dahil sa papalubog na araw. Sa gitna ng malawak na damuhan na puno ng mga ligaw na bulaklak, nakita niya ang dalawang figurang matagal na niyang pinapangarap na mayakap. Nakatayo si Mateo habang hawak ang isang mahabang pising nakakabit sa isang makulay na guryon na matayog na lumilipad sa itaas. Sa tabi nito ang maliit na si Maya ay tumatalon sa tuwa. Ang bawat tawa nito ay tila isang munting kampanilya na nagpapawi sa lahat ng pighati sa puso ni Elena. Doon sa ibabaw ng lumilipad na papel, nakasulat ang salitang pag-asa sa pamamagitan ng makukulay na Crayola. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Elena. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at malakas niyang tinawag ang pangalan ng kanyang anak, Maya Mateo. Ang munting bata ay biglang napatigil sa kanyang pagtalon at mabilis na lumingon. Nang makita ang kanyang ina, ang mukha ni Maya ay nagliwanag na tila isang munting bituin. "Mama, Mateo, si Mama nandito na." Binitawan ni Mateo ang pisi ng guryon, hinahayaang tangayin ito ng hangin patungo sa malayo at mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalala ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaligayahan at kapanatagan. Sa isang kisap mata nararamdaman na ni Elena ang maliliit na braso ni Maya na nakapulupot sa kanyang leeg, mahigpit at puno ng pangungulila. Niyakap niya ang kanyang anak nang may kasamang mga hikbi, dinarama ang init ng balat nito at ang mabangong amoy ng buhok na matagal niyang inasam. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong salita ng pagmamahal at paghanga. Hinawakan niya ang balikat ni Elena, isang haplos na puno ng init at proteksyon. "Nandito ka na, Elena. Akala ko ay tuluyan ka na naming nawala sa mundo ng lungsod." Mahinang wika ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Umangat ang tingin ni Elena, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa katapatan ng lalaking nasa kanyang harapan. "Hinding-hindi ako mawawala sa inyo, Mateo. Ang katarungang hinanap ko ay walang saysay kung wala kayong dalawa. Kayo ang tunay kong tahanan." Sa ilalim ng malawak na langit, sa gitna ng mga ligaw na bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin, dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa matatag na dibdib ni Mateo. Naramdaman niya ang marahang pagyakap ng lalaki sa kanyang baywang, tila ipinaparamdam na wala ng anumang unos na makakapasok sa kanilang munting mundo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena ang ganap na katahimikan. Wala ng galit, wala ng plano ng paghihiganti, tanging ang tibok lamang ng puso ng lalaking nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang inangat ni Mateo ang mukha ni Elena. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpupuno ng mga pangako ng bukas na wala ng kasinungalingan. Sa isang napakaingat at mapagmahal na pagkakataon, idinampi ni Mateo ang kanyang mga labi sa noo ni Elena bago ito dahan-dahang bumaba patungo sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng paggalang at pasasalamat. Isang hudyat na ang madilim na kabanata ng kanilang buhay ay tuluyan ng natapos. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Iniwan silang dalawa sa gitna ng isang payapang pagyakap, habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa burol, dala ang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Ang payapang bukang liwayway, 5 mahahabang taon ang lumipas mula nang huling mabasag ang katahimikan ng gabi sa lungsod dahil sa isang iskandalong yumanig sa buong bansa. Ngayon, sa isang maliit at tahimik na bayan sa dalampasigan, ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ang hangin ay amoy asin at sariwang bulaklak, isang bango
na nagbibigay ng kapanatagan sa bawat hininga. Nakatayo si Elena sa harap ng isang munting paaralan na siya mismo ang nagpatayo para sa mga anak ng mga mangingisda. Wala na ang mamahaling itim na gown ni Helena Valderrama. Pinalitan ito ng isang simpleng bestidong bulaklakin na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Maya na ngayon ay masigla ng tumatakbo at nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang munting puso ni Maya ay ganap na ring magaling salamat sa matagumpay na operasyon at sa payapang buhay na tinatamasa nila ngayon. Wala na ang hirap sa paghinga, wala na ang pamumutla, tanging-tangang pamumula na lamang ng mga pisngi nito dahil sa tuwa ang makikita. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa munting burol kung saan nakatirik ang 2 krus na gawa sa marmol, ang puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak at marahang hinaplos ang malamig na bato. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ang naging mitya ng kanyang buhay, ngunit ngayon ang kanyang puso ay tila isang lawang tahimik pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Mapapayapa na ang lahat. Bulong ni Elena ang kanyang tinig ay puno ng katiwasayan. I have finally let go of the pain. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Rico and Clara are now just ghosts of the past. Hindi na sila kailanman magkakaroon ng puwang sa aking kasalukuyan. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng lupang basa at ang init na nagmumula sa lalaking laging nasa kanyang tabi ay sapat na. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang mga braso sa baywang ni Elena. Itinatago ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. The children are asking for you, Elena. Handa na rin ang tanghalian na niluto ni Aling Marta. Mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang banayad na musika na nagpapatahimik sa anumang natitirang kaba sa dibdib ni Elena. Humarap si Elena at ngumiti ng buong ningning kay Mateo. Hinawakan niya ang magaspang na pisngi ng lalaki. Dinarama ang bawat linya ng katapatan at pagmamahal na nakaukit doon. You know, Mateo, I used to think that love was about sacrifice and pain. But you showed me that real love is about safety. It's about having a home to return to after the storm. Marahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena at idinampi ang kanyang mga labi sa kanyang palad. And I will always be that home for you, Elena. Magpakailanman. Sa kanilang paglalakad pabalik sa dampa, nakita ni Elena ang kanyang sariling refleksyon sa isang munting tubigan sa daan. Hindi na siya ang biktima at hindi na rin siya ang tagapaghiganti. Siya ay si Elena, isang ina, isang asawa, at isang babaeng muling natutong magmahal sa sarili. Ang yaman na kanyang tinalikuran ay hindi kailanman mapapantayan ng kayamanang hawak niya ngayon, ang kamay ni Mateo at ang malusog na tawa ni Maya. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang patunay na ang katotohanan gaano man kalalim, ibaon sa putik, ay laging aahon upang magbigay ng liwanag. Na ang bawat sugat, gaano man kadiin ang pagkakaukit, ay may kakayahang maghilom kung hahayaan itong haplusin ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Habang ang araw ay nahandarahang lumulubog, sa abot tanaw ang buong paligid ay nabalot ng isang ginintuang liwanag, tila isang basbas para sa isang bagong simula na wala ng bahid ng takot at pighati. Ang bagyo ay tapos na at ang bukang liwayway ay mananatiling maliwanag para sa pamilyang binuo mula sa abo ng kataksilan at pinagtibay ng dalisay na pag-asa.